Ang inang leon at ang kanyang anak ay maingat na naglalakad sa gilid ng umapaw na ilog. Ang dati banayad na sapa, ngayoy isa ng galit na halimaw, lumubo dahil sa mga bagyong dumaan at kumikilos ng may matinding puwersa. Ang tubig, puno ng putik at sirang mga sanga, ay humahawi ng marahas na daan sa malambot na damuhan at mga punong akasya. Tuwing ilang segundo, may ugat ng puno na napuputol at nahuhulog sa agos, nawawala sa isang pagsabog ng tunog na agad nilulunod ng ugong ng tubig. Lumusong ang malalaking paa ng leona sa basa at malambot na lupa. Ang kanyang katawan ay tigib ng kaba. Ang kanyang ginintuang mga mata ay matamang sumusuri sa rumaragasang tubig, handang rumisponde sa bawat tunog, bawat galaw ng hangin. Ang kanyang anak, maliit, mausisa at hindi pa sigurado sa sarili niyang lakas, ay tumatakbong kasama niya, humihinto paminsan-minsan upang amuyin ang basang lupa o ipagpag ang buntot sa mga langaw. Pagkatapos, nangyari ito, isang maling hakbang na may malungkot na kapalit. Nadulas ang paa ng anak sa isang madulas na batong nakatago sa ilalim ng damo. Bumagsak ang kanyang maliit na katawan at bago pa siya makasigaw, inangkin na siya ng ilog. Isang saglit naroon siya. Sa susunod, wala na, hinigop ng walang awang agos kasama ng isang pagtilamsik ng tubig at pag-ikot ng bula. Napatigil ang leona sa loob ng isang pintig ng puso sa kabiglang kumilos. Tumakbo siya sa gilid ng ilog, ang mga kalamnan ay kumikilos sa ilalim ng kanyang kulay gintong balahibo. Ang mga matay malalaki sa takot, mabilis ang kanyang paghinga, halos hindi marinig sa ingay ng baha. Kinayod ng kanyang mga kuko ang putik habang siya'y humahabol, pilit sinasabayan ng bangis ng agos. At saka pag-asa, ang anak walang magawa sa gitna ng agos ay nakahawak sa isang makapal na sanga na naiipit sa pagitan ng dalawang batong nakalubog. Isang basag na kahoy, madulas at maitim sa lumot ng ilog, ang nagsilbing marupok na salbabida sa pagitan ng buhay at kamatayan. Bumaon ang kanyang mga kuko rito at kumapit siya sa abot ng makakaya ng kanyang nanghihinang katawan. Ang kamera, kung naroon man, ay dahan-dahang mag-zoom in. Ang leona ay nakaluhod sa basang damuhan, nanginginig ang kanyang malakas na katawan. Bukas ang kanyang bibig sa isang tahimik na, ngunit masakit na, pag-ungol. Nakapapailalim ang kanyang mga tainga, ang buntot ay palahaw, at ang mga mata niya, matitinding, mararangal na mata, ay nakatuon sa kanyang anak na kumakapit sa troso, gaya ng dahon sa sanga sa gitna ng bagyo. Isa itong larawan ng purong, likas na dalamhati. Ang tubig ay umaalimpuyo sa paligid ng troso, bumubula at nagngangalit, tila ng hahamon. Walang daan papunta roon, walang ligtas na paraan, tila kinukutya ng ilog ang kanyang lakas sa bawat hampas ng alon. Naglabas ng isang mababang ungol ang leona, hindi ang dagundong ng isang mangangaso, kundi ang iyak ng isang inang. Ang mundo ay sumikip sa iisang munting buhay na halos lunukin ng tubig. Isa itong tunog ng kawalang magawa, ng sinaunang takot na walang salita, puro damdamin lang. Naranasan mo na ba yon? Yung pakiramdam na wala kang magawa at nanginginig ang buong katawan mo sa bigat ng sitwasyon? Pindutin mo ang like kung naiintindihan mo ang ganong klaseng takot. Dahil kapag ang isang ina ay naipit, kapag ang likas na ugali, karanasan at kalikasan ay walang maibigay na solusyon, may mas malalim pang puwersa ang kumikilos. Ang leona, reyna ng kapatagan, walang talo sa pangangaso, ngayoy natatalo ng tubig. Naglakad-lakad siya, ang mga paay lumulubog sa putik at ang mga mata ay hindi umaalis sa anak. Lumapit siya ng kaunti pero agad na itulak pabalik ng agos. Bawat galaw ng anak, isang kislot, isang dulas, isang desperadong pag-aayos ng kapit ay tila patalim na tumutusok sa kanyang dibdib. Nanginginig ang munting katawan ng anak sa lamig at pagod. Dumudulas na ang kanyang pagkakakapit sa troso. Lumipas ang mga minuto, mahahabang, masakit na minutong walang magawa. Pagkatapos may nagbago.
Napatigil ang leona. Bahagyang tumayo ang kanyang mga tainga. Ang dati takot sa kanyang mga mata, ngayoy napalitan ng isang desperado at mapanganib na kalkulasyon. Tumingin siya sa kalsadang dumaraan sa likod ng mga punong akasya, lampas sa liko ng ilog. May narinig siyang mahinang tunog ng makina mula sa malayo. Tiningnan niya ulit ang anak, pagkatapos muli ang mga puno. May labanan sa loob niya, isang makaluma laban sa isang agarang pangangailangan. Isang leona tatakbo papalapit sa tao. Taliwas sa lahat, bawat hibla ng kanyang katawan ay dapat nagsisigaw ng lumayo. Pero hindi ito kwento tungkol sa likas na gawi. Isa itong kwento ng mas mataas na uri ng pag-ibig, isang puwersang pang-ina na kaya nitong talunin ang mismong likas na pangangailangan para mabuhay. Tumalikod siya at tumakbo. Tumakbo siya palayo sa ilog, ang mga paay dumadagundong sa basang lupa. Bawat hakbang ay nilalamon ang distansya sa pagitan niya at ng tunog ng makina. Unti-unting nawala sa pandinig ang ugong ng baha at ang pumalit ay ang tunog ng makina na, sa lahat ng naunang pagkakataon, ay nangangahulugang panganib. Sa unahan, sumirit ang alikabok habang lumiko ang isang sasakyan sa makipot na daan. Isang bukas na truck ng mga tagapangalaga ng kalikasan, may pintura ng camouflage at dahan-dahang umaandar sa gitna ng kagubatan. Sa loob ng sasakyan, nakaupo si Musa, isang tagapangalaga ng kagubatan na may 20 taong karanasan sa lupang ito. Nakakita na siya ng mga leon noon nakaharap na siya sa mga umaataking elepante na iligaw ang mga mangangaso at nakaligtas sa biglaang pagbaha. Pero ang nasaksihan niya ngayon ay agad na nagpahawak sa kanya sa kanyang ripling pampatulog. Isang leona ang tumatakbo papunta sa kanya. Inihanda niya ang sarili, inaasahan ng pinakamalala, isang inang nagtatanggol, marahil o isang sugatang mandaragit. Pero ang leona, hindi umatake, huminto siya sa ilang hakbang bago marating ang sasakyan. Bumagsak ang kanyang katawan, yumuko ang kanyang ulo, ang kanyang hininga ay putol-putol, mababaw, at pagkatapos isang bagay na hindi inaasahan ni Numan. Umiyak siya, hindi isang ungol, hindi isang dagundong, isang mahina, mababa, at halos nagmamakaawang tunog ang lumabas sa kanyang lalamunan. Ang kanyang ginintuang mga mata, malalaki at kumikislap ng isang damdaming halos makatao, ay tumingin kay Musa, at sa sandaling iyon, isang di masabing ugnayan ang nabuo sa pagitan ng dalawang nilalang. Hindi siya banta, naghihingi siya ng tulong. Nanatiling nakatayo si Musa, ang kanyang kamay ay nasa ripling nakasabit sa balikat. Nakaharap na siya sa mga elepanteng galit, sa mga ligaw na kalabaw sa masukal na kagubatan, at naglakad sa gitna ng teritoryo ng leon sa panahon ng tagtuyot. Pero walang pagsasanay, walang karanasan ang naghanda sa kanya para dito. Ang nagpako sa kanya sa kinatatayuan ay hindi takot, kundi pagkilala. May nakita siya sa mga mata ng leona, isang bagay na hilaw, umaasa, hindi malilimutan. Ang titig ay dumaan sa lahat ng hadlang ng uri at likas na gawi, tumagos sa isang sinaunang bahagi ng pagkatao. Hindi iyon tingin ng isang hayop na handang umatake. Isa iyong tingin ng isang inang takot na takot, walang ipinagmamalaki, walang pinanghahawakang likas na ugali, isa iyong larawan ng kahinaan. Binabasag niya ang lahat ng batas ng kagubatan. Walang mandaragit ang lumalapit sa sasakyang may tao ng ganito kalapit ng walang intensyon ng pag-atake. Pero narito siya, nakalugmok ang balikat, habol ang hininga, at ang kanyang mga mata ay puno ng desperasyon. Pumili siya ng isang bagay na hindi dapat piliin ng leon, ang itabi ang milyon-milyong taon ng nakaprogramang takot at magtiwala sa nilalang na dapat niyang iwasan. At pagkatapos, kumilos siya. Naglabas ang leona ng isang matalim, mababang iyak. Maikli pero nakakawasak ng puso. Umikot siya ng mabilis. Gumalaw ang kanyang malalaking kalamnan
sa ilalim ng basang balahibo habang muling tumakbo pabalik sa ilog. Sa ilang hakbang pa lang, huminto siya at lumingon. Hindi iyon isang simpleng lingon. Isa iyong malinaw na paanyaya, isang tahimik na utos. Halika, sumunod ka, o mamamatay ang anak ko. Napakurap si Musa. Malakas ang tibok ng puso habang mabilis siyang umupo sa manibela at pinaandar ang makina. Lumipad ang putik at alikabok sa likod ng sasakyan habang ito'y umarangkada, tumatalbog sa mga pilapil. Ang kanyang kasama sa pasahero'y nakatulala sa hindi makapaniwala. Agad na inabot ang bag ng pang-rescue habang unti-unting lumulubog sa kanila ang bigat ng sandali. Hindi ito basta kakaibang kilos ng isang hayop sa gubat, para na itong milagro. Huminto ang truck sa gilid ng ilog, bumao ng mga gulong sa malambot at basang lupa. Tumalon palabas si Musa, tumalsik ang putik sa kanyang bota, at naroon ito. Ang tanawing hinding-hindi niya malilimutan habang siya'y nabubuhay. Isang munting kuting ng leon, kasing laki lang ng pusang bahay, ay nakakapit sa isang basang troso na halos lulubog na. Nanginginig ang katawan ng kuting, basang-basa at giniginaw. Hinahampas ng putikang alon ang kanyang mukha, isang pagkakamali, isang sandaling panghihina, at siya'y mawawala. Ilang metro lamang ang layo ang leona, pero hindi siya umuungol, hindi siya lumalakad, hindi siya nagtatanggol ng teritoryo. Siya'y nanginginig. Nanginginig ang kanyang katawan sa tensyon, ang kanyang buntot ay pabigla-biglang pumipitik, ang dibdib niya ay mabilis ang pagtaas-baba. Parang isang estatwang nililok mula sa takot, pero bawat hibla ng kanyang pagkatao ay sumisigaw ng gumawa ng paraan. Nakalutang ang kanyang mga paa ilang pulgada mula sa tubig. Ang kanyang mga tainga ay nakadikit sa bungo at tuwing gumagalaw ang kuting, napapaatras siya na parang gusto niyang hatakin ito pabalik gamit lang ang kanyang kalooban. Tumayo si Musa, pansamantalang nakapako sa pagitan ng dalawang panganib. Isa'y kilala, isa'y hindi pa. Makapangyarihan ng ilog, galit, parang pader ng kaguluhan na ilang talampakan lang ang layo. Pero ang leona, siya'y hindi tiyak. Kung maramdaman niyang may banta sa kanyang anak, kahit pa siya mismo ang humingi ng tulong, ang kanyang pagiging ina ay maaring maging galit sa isang iglap. Isang maling galaw, isang mabilis na hakbang, isang maling tingin, at baka nasa liig na niya ang mga pangil ng leona bago pa siya makagalaw. At gayon paman, naniniwala siya sa kanya. Sa ilalim ng adrenaline at pagsasanay, alam ni Musa, hindi siya dinala ng leona roon para mamatay. Pinilit niyang kumilos ng dahan-dahan, sinadya ang bawat galaw. Bawat hakbang ay parang sayaw sa gilid ng kamatayan. Yumuko siya, iniiwasan ang direktang pagtitig at hinayaan ang katawan na magpakita ng kalmadong kilos. Walang bantang intensyon. Nanatili ang kanyang kasama sa loob ng truck, nakabukas ang makina, mga kamay ay nakaabang sa emergency rope. Pinagmamasdan si Musa gamit ang mga matang alam na hindi ito isang karaniwang sitwasyon. Narating ni Musa ang gearbag, binuksan ng waterproof flap at kinuha ang makapal na orange na life vest at buhol ng rescue rope. Habang kumikilos, nagsalita siya, hindi sa mga salitang maiintindihan ng leona, kundi sa tono ng boses. Isang banayad, mababa at pantay-pantay na tinig, nakakakalma. Dahan-dahan lang, andito ako para tumulong. Para sa isang leon, walang kahulugan ang mga salita. Pero ang tunog, iyon ang lahat, ang ritmo, ang lakas, ang layunin. Panatili niyang banayad at parang awitin ang kanyang boses. Tilado yan para sa isang batang natatakot. Bawat pantig ay isang alay. Hindi ako banta, hindi ako kaaway. Hindi gumalaw ang leona, pero sinundan ng kanyang mga mata ang bawat kilos ni Musa. Nang masyadong mabilis ang isang galaw ng kamay ni Musa, naglabas siya ng mababang ugong, hindi isang unggol, kundi isang babalang pagyanig na nigas. Ang katawan niya bumaon ang mga kuko sa putik. Tumindig ang balahibo ni Musa, pero hindi siya kumurap. Hindi siya lumakas magsalita, hindi siya umatras.
Ang kanyang pasensya ang nagsilbing kalasag. Bawat likas na instinct sa kanyang katawan ay sumisigaw ng bilisan. Pero ang bilis ay magdadala sa kanya sa kapahamakan. Masahol pa, maaaring magdulot ng pag-atake ng leona para protektahan ang kanyang anak. Wasakin ang marupok na tiwalang ibinigay nito. Lumuhod siya, itinali ang lubid sa kanyang vest at maingat na sinigurong matibay ang pagkakabuhol. Bahagya siyang lumingon, nakatingin sa mata ng kanyang kasama sa truck, isang tahimik na tango. Walang salita, walang senyas. Isang tinginan ng mga lalaking alam na wala ng atrasan. Umuugong ang ilog sa likod niya, nagtatalsikan ng tubig na parang mga patak ng punyal sa hangin. Ang ingay ng agos ay nakabibingi na ngayon, parang tambol ng kaguluhan na tumatama sa kanyang dibdib. 20 metro. Yun ang pagitan ng buhay at kamatayan. Mukhang maikli, pero 20 metrong iyon ay purong bangis. Tubig na kayang baliin ang mga buto. Tubig na nakapatay na ng hindi mabilang na hayop tuwing panahon ng baha. Bawat pulgada ay may kasamang putik, sanga at dalang lakas ng kalikasang walang kontrol. Huminga ng malalim si Musa, nakatingin sa pagitan ng kuting at ng leona. Ang kuting ay nakakapit pa rin sa troso, halos wala ng malay. Unti-unti nang humihina ang kanyang kapit, paulit-ulit siyang binabangga ng agos. Parang ang mismong oras ay sinusubukang tanggalin siya sa kanyang pagkakakapit. At ang leona hindi pa rin gumagalaw, nakatingin lang siya pero hindi na siya nagmamakaawa. Ang kanyang mga mata ngayon ay nagliliyab. Iligtas mo siya, ang sabi ng kanyang titig, o hindi kita mapapatawad kailanman. Mag-subscribe sa channel bilang paggalang sa mga bayani ng kagubatan na pumapasok sa pinakamapanganib na sulok ng kalikasan para iligtas ang mga buhay na umaasa sa kanila. Tumayo si Musa sa gilid ng ilog, ang lubid ay mahigpit na nakapulupot sa kanyang katawan, ang kanyang mga bota ay kalahating nakalubog sa putik, ang kanyang mga mata ay nakatuon sa nanginginig na kuting ng leon na ilang metro lang ang layo, bumagal ang oras. Pumikit siya sandali. Bumulong ng isang tahimik na panalangin, hindi lang para sa kuting, kundi para sa marupok na tiwalang nabuo sa pagitan ng dalawang uri sa umagang iyon. Pagkatapos, tumalon siya. Parang martilyo ang tama ng lamig. Hindi basta lamig, lamig na tumatagos sa buto, yung tipo na agad kumukuha ng hangin sa iyong baga at nagpapadilim ng paningin. Hindi lang ito tubig, isa itong likidong kaguluhan. Binangga siya mula sa lahat ng direksyon, puno ng putik, sanga, damo at bato. Ang mga debris ay parang kamaong tumatama, binubugbog ang kanyang mga tadyang at binti habang siya'y nagpupumiglas na huwag matangay. Sumagwan siya paabante, pumapadyak laban sa agos na gustong lumamon sa kanya. Ang kanyang mga braso ay sumusuwag sa makapal na putikang daloy. Ang ilog ay may lakas, isang hilaw, walang pakialam na puwersa na hindi nakikipagtawaran. Bawat pulgada ay parang digmaan. Hindi niya inaalis ang paningin sa kuting, isang kumikislap na anino ng ginto at kayumanggi na kumakapit sa troso, parang isang apoy na halos mamatay na. Sa pampang tumakbo ang leona, hindi siya umungol, hindi siya tumalon, pero gumalaw siya kasabay ni Musa. Ang kanyang malapad na katawan ay sumasabay sa bawat galaw. Hindi rin siya kumurap, ang kanyang paghinga ay putol-putol, mabilis. At mula sa kanyang dibdib ay lumabas ang isang mababa, tuloy-tuloy na tunog, hindi ungol, kundi parang pabulong na awit ng takot at pag-asa. Isa iyong tunog ng walang magawang panunood, ng paglalagak ng tiwala sa mismong bagay na dati kinatatakutan. Nararamdaman ni Musa ang presensya niya kasabay ng agos ng tubig. 1 metro na lang siya mula sa kuting nang ito'y mangyari. Isang alon, mas mataas kaysa sa lahat, ang umangat papunta sa kanya parang pader.
Tumama ito ng may nakakatakot na lakas. Sumalpok sa kanyang ulo at balikat agad siyang nilamon ng tubig. Ang dilim at bigat ay bumalot sa kanya na parang bisig na sumasakal. Ang ingay ng ilog ay naging nakakabinging katahimikan sa ilalim ng tubig. 3 segundo. Yan ang tagal ng kanyang pagkawala. 3 mahahaba na kapanlulumong segundo. Sa pampang sumabog ang leona sa isang tunog na sumira sa katahimikan ng kagubatan, isang iyak na hindi dagundong, hindi rin sigaw, kundi isang bagay sa pagitan ng mga mundo, isang sigaw ng ina, hilaw at nakabibingi. Tumagos ang tunog sa gubat, umalingaw-ngaw sa mga bato, isang tunog na ni isang mandaragit ay hindi pa kailanman nailabas sa panahon ng kapayapaan. Tapos na ba ang lahat? Pagkatapos, lumitaw siya. Bumulwak si Musa mula sa ilalim. Habol ang hininga, umuubo ng tubig ilog, mabilis na kumukurap. Pero nanatiling nakatuon ang kanyang mga mata sa kuting. Naroon pa rin ang kuting, halos wala na. Basang-basa at lupaypay ang munting leon, kalahating nakapikit ang mga mata, pero may kaunting lakas pa ring natira upang tumugon. Nang abutin ni Musa ang kanyang braso, ang kuting, sa isang huling himalang pag-ilaw ng likas na damdamin, ay binitawan ng troso at nagpumilit lumangoy papalapit. Bumao ng maliliit niyang mga kuko sa braso ni Musa, tinusok ang uniforme, kinayod ang balat. Sumiklab ang sakit, pero isa iyong magandang sakit, isa iyong tanda ng buhay. Inakap ni Musa ang kuting, idinidiin ang basang, nanginginig na katawan sa kanyang dibdib. Humarap siya sa gilid, pinasa ng bagsik ng agos gamit ang sarili niyang likod. Idinikit ng kuting ang mukha sa kanyang leeg, mahigpit ang pagkakapikit ng mga mata, mabilis at mababaw ang paghinga. Itinaas niya ang braso, 3 mabilis na hila sa lubid. Ang senyas, agad tumugon ang kanyang kasama, naging mahigpit ang lubid. Naramdaman ni Musa ang biglang hatak sa kanyang baywang at nagsimula ang mabagal, masakit na paghila, ginawa ng ilog na parang isang laban ng bawat segundo. Sumasalpok ang putik at mga sanga sa kanyang likod. Kinakaladkad ng kanyang mga bota ang mga nakatagong bato pero hindi siya bumitaw. Isang kamay ang mahigpit sa lubid. Ang isa, hindi iniwan ang kuting. Sa gilid ng pampang sumabay ang leona. Ang kanyang ginintuang katawan ay parang anino sa tabi nila, sinusundan ng kanilang kilos na tila sundalo sa giyera. Hindi siya nakialam, hindi siya nang istorbo, gumalaw lang siya. Laging sapat ang layo upang hindi maging banta, pero sapat din ang lapit upang ipaalala kay Musa, hindi pa tapos ito hanggat hindi siya ligtas. Ang sandaling iyon, ang 10 metrong mabagal at walang awang paghila ay tila isang buong buhay. Pinanatili ng leona ang kanyang distansya na may hindi pangkaraniwang pagpipigil, isang tahimik na pangakong binigkas sa pagitan ng mandaragit at tao. Hindi ako kikilos kung hindi ka magkakamali. Hindi masyadong gumagalaw ang kuting, pero nararamdaman ni Musa ang mahina, mabilis na tibok ng puso nito sa kanyang tadyang, marupok, mabilis, pero naroon sapat para ipagpatuloy, sapat para lumaban. Inilagay ng kasama ni Musa ang buong bigat sa paghila ng lubid. Hinahatak sila mula sa bangis ng kamatayan, pulgada bawat pulgada. Nilamon ng ugong ng tubig ang lahat ng ibang tunog maliban sa habol hiningang paghinga ni Musa at sa mahina, kaawang-awang daing ng kuting na kumakapit sa kanyang dibdib. Sa wakas, narating nila ang pampang na puno ng putik. Kumalabog ang mga bota ni Musa sa bato. Tumama ang tuhod sa lupa. Hinila siya ng kanyang kasama sa huling ilang pulgada. Bumulagta si Musa sa lupa, yakap pa rin ang kuting at nahulog sa putik ang lubid. Tuluyang lumuwag. Nagawa niya ito, naligtas sila. Pero hindi pa tapos ang pagsagip dahil darating na ang pinakamarupok na sandali. Ang muling pagkikita, humiga si Musa roon ng walang hininga, habol ang paghinga, yakap pa rin ang maliit na katawan na patuloy na nanginginig sa lamig at pagkabigla muling bumuhos ang ulan, mahina pero tuloy-tuloy, mahinang tumatama sa mga dahon ng akasya.
At saka dumating ang tunog na nagpapanigas sa bawat kalamnan ng kanyang katawan. Mga paa, mabigat, sinasadya ang bawat hakbang. Palapit na ang leona, nagbigay ng huling hila ang lubid, pagkatapos ay tuluyang lumuwag, bumagsak sa putik. Magkasamang bumagsak sina Musa at ang kuting ng leon sa pampang ng ilog. Basang-basa, pagod na pagod at nanginginig. Dumikit sa mga braso at binti ni Musa ang putik na parang pandikit, pero wala siyang pakialam. Halos hindi na niya maramdaman ang lamig, ang mga pasa o ang hapdi ng mga hiwang dulot ng mga debris ng ilog. Ang buong atensyon niya ay nasa munting katawan na hindi gumagalaw sa kanyang dibdib. Hindi kumikilos ang kuting sa isang saglit, isang walang katapusang sandali ng kirot. Walang kislot, walang hininga, wala kundi ang bigat ng isang marupok na katawan na masyado nang matagal sa tubig. Huwag, bulong ni Musa, na parang ang mismong salita ay pwedeng mag-utos ng buhay. Gumulong siya sa isang gilid, inilapag ang kuting sa isang patag na bahagi ng lupa at agad kinuha ang emergency cloth mula sa kanyang waterproof pouch. Sa pamamagitan ng sanay pero nanginginig na mga kamay, sinimulan niyang kuskusin ang dibdib at likod ng kuting. Pinipilit palabasin ng tubig, pinipilit na magdulot ng init mabilis at sistematiko ang kanyang kilos. Humihinto lamang upang itagilid ang ulo ng kuting at linisin ang daanan ng hangin. Lumitaw ang leona, parang aninong ginto at kalamnan. Sumugod siya, pero huminto. Eksaktong 1 metro ang layo, hindi higit, hindi kulang. Lumubog sa putik ang kanyang mga paa, ang buong katawan niya ay nanginginig. Hindi dahil sa ulan o lamig, kundi sa adrenaline na parang tanikala sa kanyang laman. Bahagyang nakabuka ang kanyang panga. Habol hininga, pero walang tunog, malalaki at basa ang mga mata. Pero hindi siya umungol. Hindi siya nagalit, naghintay lang siya. Isa ito sa pinakahindi likas na tagpong nakita ni Musa sa buong buhay niya. Isang leonang pinipigilan ang sarili. Bawat hibla ng kanyang pagkatao ay tiyak na sumisigaw na suguri ng anak. Angkinin muli ang kung ano ang kanya at gayon paman, hindi niya ginawa. Nagtiwala siya. Hindi tumingin ng diretsyo si Musa. Hindi niya inangking pwedeng gawin iyon. Pero kinilala niya ang presensya nito, mahinang nagsalita habang patuloy ang kanyang pag-aalaga. Ayos lang, nasa akin siya, nandito siya. Kumikilos ang kanyang mga kamay sa sanay na ritmo. Kinuskos ang tadyang, minasahe ang dibdib, dahan-dahang pinisil. Pagkatapos, may naramdaman siya. Isang pitik, isang mahinang ubo ang lumabas mula sa bibig ng kuting kasunod ng isa pa. May manipis na linya ng tubig na bumalabas sa gilid. Kumislot ang katawan nito, sinundan ng isang mahinang, humuhugot na hininga. Yumuko si Musa, idinantay ang mga daliri sa dibdib ng kuting. Naroon, isang pintig ng puso, mahina, hindi pantay, pero totoo. Huminga siya ng malalim sa unang pagkakataon sa tila napakahabang oras. Gumalaw ang kuting. Nanginig muli ang katawan, pero hindi na dahil sa lamig, kundi dahil sa muling pagbabalik ng buhay. Bahagyang lumaylay ang ulo nito sa isang gilid at sa matinding pagsisikap, bumukas ang kanyang mga mata. 2 makitid na guhit ng amber na tumitig sa mapuputlang liwanag ng langit. May lumabas na tunog mula sa kanya, mahina, paos. Halo ng pagiyak at mahinang huni. Sumagot ang leona, isang mababang tunog, halatang pinipigil, hindi dagundong kundi parang hikbi, kalahating ginhawa, kalahating pagbitaw. Boses ng isang ina puno ng damdamin at hindi ng galit. Umabante siya ng isang hakbang, nanginginig ang mga kalamnan, napuputol ang paghinga. Alam ni Musa, ito na ang tamang oras. Maingat, mabagal, muli niyang binuhat ang kuting, hindi para hawakan, kundi para ibalik. Binalot niya ito sa tuyong tela at inilapit sa lupa. Bawat galaw ay sinadya, banayad, walang biglang kilos, walang ingay.
Inilapag niya ang kuting sa lupa sa loob ng maabot ng leona at unti-unting umurong. Tumayo ang kuting, hindi sigurado, nanginginig, litong-lito. Nanginginig ang mga binti, lumingon ang ulo, suminghot, at saka nanaig ang likas na damdamin. Naglakad siya, munting paa, isa-isa, tinawid niya ang maikling distansya papunta sa kanyang ina. At doon, nabasag ang leona. Sumugod siya pasulong, agad na inakap ang kuting sa kaligtasan ng kanyang malapad na katawan. Dinilaan niya ito sa mabilis at sabik na hagod, nililinis, pinapakalma, kinukumpirma na buhay pa ito. Yumakap siya sa paligid ng anak, halos isubsob ang sarili sa lupa. Para bang gusto niyang takpan ito mula sa mundong halos kumuha nito sa kanya. Nanginginig pa rin ang buong katawan niya, pero unti-unting bumagal ang kanyang paghinga. Inamoy niya ang kuting mula ulo hanggang buntot, para bang muling kinikilala ito sa pamamagitan ng amoy. At pagkatapos, sa wakas, naglabas siya ng isang malalim na buntong hininga. Pinanood siya ni Musa mula sa malayo, nakasubsob sa putik, nakalahad ang mga paa sa harapan, sobrang pagod para kahit pahirin ang dumi sa kanyang mukha. Pero sa kanyang mga mata may kumikislap, hindi lang ginhawa, may mas malalim pa, paghanga. Dahil hindi lang ito basta pagsagip, no? Hindi lang ito dramatikong tagpo ng tao laban sa kalikasan. Isa itong bagay na banal. May koneksyon na nabuo, may linyang tinawid, isang sandaling isinilang mula sa purong tiwala, hinubog sa desperasyon at pinagtibay ng mga di nakikitang hibla ng pakikiramay. Sa tagpong ito, hindi magkaaway ang mandaragit at ang tao. Sila'y naging magkasangga. Kapag ang takot ay napalitan ng pangangailangan at ang agresyon ay napalitan ng tiwala, nagiging posible ang imposibleng bagay. Ang nasaksihan ni Musa at naging bahagi siya nito ay ang pinakapayak na katotohanan ng buhay sa mundong ito. Mas makapangyarihan ang empatya kaysa sa pangingibabaw. Mas tumatagal ang koneksyon kaysa sa alitan. Binasag ng leona ang kanyang pinakapangunahing likas na ugali para iligtas ang kanyang anak. At isinugal ni Musa ang lahat upang igalang ang pagpiling iyon. Kung naantig ka sa sandaling ito, kung may gumalaw sa puso mo habang pinapanood ang di inaasahang ugnayang ito, paki-like ang video dahil ito ang dahilan kung bakit namin ikinukuwento ang mga ganitong kwento. Hindi para sa palabas, kundi para sa pag-asa na kinakatawan nila. Ang paniniwalang sa likod ng balahibo at balat, ng likas na ugali at pagsasanay, tayong lahat, tao man o hayop, ay nauunawaan kung ano ang ibig sabihin ng magmahal, matakot at magtiwala. At yan ang dapat tandaan, panoorin pa ang iba naming tunay na kwento ng mga milagrosong pagsagip sa kagubatan at ang mga kamangha-manghang tao at hayop na araw-araw ay nagpapaalala sa atin na ang habag ang pinakamakapangyarihang puwersa sa kalikasan.